Cruz when I was a Christian. So, I'm a former preacher of Christian before for almost 15 years. So, nag-Christian ako sa Islam for almost 14 years. So, 7 years na ako magra-running 8 years na ako sa Islam. I'm going around throughout the Philippines. Wala po akong ginawa kundi wala po akong ginawa kundi ipabot ko sa mga Christian kung ano po yung basic doctrine ng Islam. Kasi, kaya po ako nagpupunta sa mga katulad po ninyo, sabihin na lang po natin na natitipid ako. Kasi halimbawa, sa schools, ako sabi ko po mga principals and guidance, wala pong gasos siya. Pag pumayag ng guidance, pumayag ng guidance, so akin yung estudyante. Sa kulungan, pag pumayag yung warden, so akin yung nakakulong. Sa PNP, pag pumayag yung hepe, tomorrow morning, I have my symposium also in PNP, that's a Region 12. So almost 200 na ako doon ang accommodated nila. So from Manila, galing po ako Manila, narating ko lang kaninang 8 o'clock in the morning, 9:30. Ganon. So, ayun po naging dahilan kasi alam kong may parang dito. So, kung sabi ko lang yung tignan niya, pumayag na. So, alhamdulillah, pinayagan po ako. Last Ramadan, I'm here. Nakiusap ako na sana pagbigyan ako. Kaya lang, tumawag sila, nag-respond sila mga 3 days, 4 days na, o 5 days na. Nasaliti na po ako. So, binanggit ko lang po yung mga bagay na yun para po sa pangamahinga ninyo. Kaya na-store po kayo siyempre, para alam po ninyo kung ano nangyari sa vision. So, narito lang po ako para sabihin ko lang sa inyo mga kapatid. Ako po isang Pilipino na katulad din po ng mga pastor na nagbibigay din ng mga paalala patungkol sa ating pananampalataya. Dahil para sa akin po, bilang isang mga misyonaryo, na dati pa yung misyonaryo na po ako, so pinagpatuloy ko po ito na dito sa mas mainam para sa akin, bilang isang Muslim, para mas madali po natin maintindihan kung sino yung mga Muslim bilang tayo ng Kristiyano. So nakita ko po ang pinakamainam po rito, ang ipaabot lang po sa inyo, ang pinaka-basic lang po para maintindihan po ninyo. So, let's say, if you are going to Zamboanga, alam nyo na kung sino sila. Kasi pag nakakita po tayo ng mga minsan, Maguindanao o Tausug, naisip natin Muslim kagad. Muslim to. Ganun kagad ang sinasabi natin. Pansinin po ninyo mga kapatid, ngayon lang, actually susuot ko talaga ito, hindi ko pwedeng hindi. Dahil para ma-distinguish na ang nagsasalita in front of you as an officer na tagapamayapan ng ating bayan, ng Gensan, nagsasalita, nagpaabot sa inyo ng kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at Islam. Kasi po sa kabilang buhay, ang alam ko, aming mga magkakapatid na mga kamusliman, ay tatanungin ko hanggang saan namin pinabot ang kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang kaibahan lang po natin kasi mga nilaman ko mga kapatid na mga kasundaluhan, magiging natin kasundaluhan. Pagtuloy ko po muna, no? Kasi medyo kasi kakakain ko lang. Ito para ito ako hindi na natin na pressure o titilan ng issue para ito. My name is Ernest Cruz, Abdurrahman Cruz. You can see me in YouTube and Facebook. Just type only Philippine Islamic Propagator. Umiikot po kasi po Pilipinas, katulad po ng sinabi ko sa inyo para mabot po ang kaysa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At nagpapasalamat po ako sa commanding officer po natin at doon po sa mga nag-delay po sa akin ng pangtulot para mapabot po sa inyong Islam. Makabot na lang po ninyo kahit na bumalik ako sa randa. At kayo rin po, ako nagpapasalamat sa pagkakata po sa amin. Nagpapatunay lamang ng ating gobyerno ay sincero sa lahat ng kabubuti ng mga mamamayan. At ako po ay isang miyembro ng komunidad ng Republika ng Batang Pilipinas. So, ibig ko sabihin mga minamahal ko mga kapatid, ano po ba ang sadya ko? Para po mas malalim po ninyo maunawaan kung sino po ang mga kamusliman bilang tayo mga Christian. Ako, dati na dating Christian. Ang mga kamusliman, ang kaibahan lang po natin sa kanila is simple lang. Ang maniwala lang sa kaisahan ng Diyos. Yung pong isa lang. Ibig sabihin po ng isa lang, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi po si Diyos Ama o Diyos Anak o Diyos Espiritu. Hindi po siya si Jesus at wala po siyang kanyang, wala po siyang kanyong, hindi po namin sa tinatawag sa ibang pangalan kundi Allah. Ang Allah po ay salitang Arab. Nasa Aramaic, nung panahon ni Jesus, ay si Eloi o Ilahi. Nung Hebrew, nung panahon ni Moises, si Elohim. Lahat po ng mga Muslim, mga minamahal ko mga kapatid, mula kay Adan hanggang sa huling propeta sa Prophet Muhammad, hindi sila pwedeng tawagin Muslim, yung mga tao na sumunod sa mga tao hanggang ngayon, hindi sila pwedeng tawagin Muslim pag hindi nila kinilala si Jesus, sila Moises, sila David, sila Noah. At ang pagkakilala po namin kay Jesus ay isang propeta. Ang pangalan po namin sa kanya ay Isa. At kami po ay naniniwala na si Jesus ay isang propeta dahil ayon din po yan sa Biblia. Sinabi po sa Biblia at sinabi po rin sa Quran. Napapatid po namin na si Jesus na si Isa ay kinuha ng Allah at alam po namin ibabalik siya ng Allah. At ang pagbalik ni Jesus dito, ang pangitain ng malapit ng gulawi ng mundo. Ang paniwala po namin mga naman ko mga kapatid, me as a researcher of Islamic religion, kaya ko po tinanggap, marami po kasi ako mga libro na naging basihan na napatunayan ko ng si Jesus ay
isa lamang propeta. Tao na pinanganak ni Maria na walang ama. Na katulad ni Adan na walang ama, walang ina, si Eva galing sa tadyang ni Adan, at tayo may ama, may ina, si Jesus na may ina, walang ama. Apat ang puri na paglalang ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao. So, ibig ko sabihin mga minamahal ko mga kapatid, i-insist ko po kasi ang gusto kong isabihin sa inyo, kung bakit ang mga kamusliman, hindi namin tinawag ng Diyos Jesus. Dahil din po sa sinabi ng kasamahan po natin, sa Kristiyano, sa world history, sinabi po kasi dito sa world history, hindi po ako nagpunta dito mga minamahal ko mga kapatid para sa i-distract ninyo yung religion ninyo o yung pananampalataya ninyo. Hindi po. Nagpunta lang po ako dito para mas malalim po ninyo maintindihan ng mga kamusliman kung sino yung talagang Muslim na sinasabi. Na ang Muslim na sinasabi, yung mga nagdadasal, kumikilala sa Diyos ni Jesus, sa Diyos ni Moises, ni Noah, at yung Diyos na huling propeta si Prophet Muhammad, sumakalata kapayapaan. Bakit namin naging propeta si Jesus? Yan po ang mga tanong. Ang naging propeta namin si Jesus, ayon na rin po sa Biblia at ang Quran. Biblia at Quran. Hindi po kami pwede tawagin isang Muslim pag hindi po namin kinilala ang Biblia. Lahat po ng mga Muslim ay kumikilala sa Biblia. Ang Biblia is contained of 4 revelation. Revelation ni Moises, tinatawag natin Ten Commandments, tawag po namin Torah. Revelation ni David, ang kawikaan, tinatawag namin Sabur. Revelation ni Abraham, na sinatawag nating mga gawa, at tawag namin ni Suhok. At ang Ebanghelyo ni Jesus, na tinatawag ninyong Ebanghelyo, o tinatawag namin mga kamusliman na Angel. Ito po ay lumang tipan sa amin, at ito po ang bagong tipan, ang Quran. Ang Quran po is naisulat sa Arab. Ang kasulatan ni Moises, David, Abraham ay nasulat sa Hebrew. At ang kasulatan naman ni ni Prophet Muhammad, ni Moises, David, Abraham na isulat sa Hebrew. At ang kasulatan ni Jesus ay naisulat sa Aramaic. At ang huling kasulatan ay isulat sa Arab. Andito po yung Arab, mga minamahal ko mga kapatid. At ito po ang translation Tagalog. Hindi na po masisira ang Quran, ang kasulatan ng Quran, dahil nupulot pa ako ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa magbunaw ng mundo. So, ibig sabihin mga minamahal ko mga kapatid, ang contain ng Quran is katulad din ng contain ng Biblia. Adan, Eva, Noe, Moises, David, Abraham, Jesus. Adan, Eva, Noe, Moises, David, Abraham, Jesus. At yung po ang patunay, mga minamahal ko mga kapatid, na si Jesus, dinanggit dito sa Quran, sinasabi sa chapter 19, verse 30, si Jesus ay nagpahayag katotohanan, ako ay isang alipin ni Allah, ako ay kanyang binigyan ng kasulatan, at ako ay hinirang niya ng isang propeta. Yan po ang sinabi ng Quran. Siya ay isang propeta. At sinabi din po ng Biblia na pagiging propeta niya, at ito po sinabi sa Lucas 24:19, at sinabi niya sa kanila ano mga bagay, at sinabi niya sa kanya mga bagay tungkol kay Jesus ng Nazareno, na isang propeta makapangyarihan sa gawa at sa salita sa harap ng Diyos at ng buong bayan. At sinabi rin po sa Biblia ang kanyang pagiging sinugo bilang isang propeta. At sinabi po nga rito, upang silang lahat ay maging isa na gaya mo Ama, sa akin at ako sa iyo, na sila na may sumaatin upang sa libutan ng sumampalataya, na ako'y sinugo mo. Yun po ay sa Juan 17, 21, at doon din po sa Juan 17:3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala ng isang Diyos sa tunay, at siyang inyong sinugo sa makatuwid bagay sa Jesucristo. Sinugo. At sinabi rin po, bandang huli, dito rin po, at marami rin mga sitasyon, ito na po kasi very clear lang po dito ang sinabi ng Biblia ninyo, Biblia, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Bakit naging Diyos si Jesus? Ano naging dahilan? Bakit naging Diyos si Jesus sa atin? At bakit tayo nagkaroon ng Christian? At bakit may mga Muslim na dito sa naiwas sa Pilipinas? Bago pa man tayo, alam po naman natin ang kasaysayan ng bansang Pilipinas na tayo ay nasa Islamic governance at that time. At actually, nung tayo dinayo ni Magellan, unang-unang kaguluhan na naganap sa bansa natin, as we as a Maharlikano, na si Magellan na pinatay ni Lapu-Lapu. Si Lapu-Lapu isang tausug, pangingi. At si Lapu-Lapu ang lumalabas na ang ama ng sandatahan, ng hukbong sandatahan ng bansa natin, Pilipinas. At yun po yung makikita natin sa inyong mga patches na si Lapu-Lapu palasag. So, ibig sabihin, dumating si Miguel Lopez de Legazpi, 1565, at sila nagpalaganap ng Christianity, at doon na po natin natutunan ng tatlong persona na si Miguel Lopez de Legazpi nagmula po sa Roman Empire, sa Romano. At yun po ay nabasa ko, marami pa akong libro, ito na lang ang tinula ko para mas madali pong maintindihan at matanggap ng mga tao. Because this is world history. Ang tatlong persona ni Jesus na hindi matanggap ng mga kamusliman, kaya kung bakit hindi sila nagpasakop sa gobyerno natin. Dahil binagbawal din po, even the Bible, pinagbawal din po na magpasakop tayo sa iba, na kung mapapansin po ninyo, sila po ay nagsarili, hindi po sila nagpasakop sa atin. Kaya po lumalabas, mas marami ang medyo mahina sa amin, mahina sa mga kanila dahil hindi nag-aral. Hindi po katulad ninyo, hindi kayo pwede maging sundalo kung hindi kayo graduate ng college o high school, whatever, nag-aral. Sa kanila po, hindi po sila kapag-aral kasi ayaw nilang humalog dito.
sa teaching ng Christianity dahil iniisip nila ang pananampalataya nila is mahirap, mas mabuti pa sa kanila yung mamatay dahil makapasok na sa paraiso kaysa mahaluan sila ng monotheism o sa kanilang pagiging monotheism. At ito po ang pinanggalingan ni Miguel Lopez de Legazpi. Ang sabi po rito in English, beginning in the 3rd century AD, Bishop took part in the council to discuss questions about the Christian faith. Perhaps the most significant council was the Council of Lakia. 300 bishops from all parts of Roman Empire, 300 na obispo, tinanggap po nila yung doktrina na ang promotor is killed AD 325 by Constantine at si Constantine. Ang sinabi po ng mga Constantine ito, tanggapin ninyo ang doktrina dito papalaganap. The Bishop of Lakia adopted the doctrine of Trinity which sees God as three entities, the Father, the Son, the Holy Spirit, in one supreme being. Doon po lang nagsimula ang tatlong persona. At pinalitan nila ang kasulatan ni Moises, David, Abraham at ni Jesus, inilipat nila sa Latin at nawala na yung original. Ito po sinabi, St. Jerome, important word was the translation of Old and New Testament into Latin. Nilipat na po nila sa Latin, and then English, Tagalog, etc., blah, blah, blah. So, tinanggap po natin yun. So, generation by generation, magulang ko po Christian, kaya ako po naging Christian. So, nag-aral lang po kasi ako, nagkataon po kasi, gusto ko lang i-share sa inyo, na baka sakali, inshallah, magkaroon kayo ng pagkakataon na i-share, mag-research sa Islam, para maintindihan ninyo, sino ba ang tinatawag na Muslim? Ang tinatawag kong Muslim, hindi ko makikita sa kasuotan. Kaya ko lang po sinuot to dahil the whole world, pagka nakita ko, o either mahaba balbas o nakatimon, sabihin is Muslim. Para madidistinguish na ang Muslim, nakipag-usap at kayong Christian, tinanggap po kami. So, ibig sabihin, walang naging problema sa good side. Otherwise, hindi naman ay tinuro ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith. Ang tanong, ang ibig sabihin ng Muslim ay ano nga ba? Masasabi ba sa maging mas Muslim na siya? Hindi po ganon. Ang ibig po sabihin ng Muslim, ang pinaka-basic na explanation ng Muslim is yung nilalang ng Allah. Katulad ng puno na yan, matatawag na Muslim yan. Ang hayop, ang araw, ang buwan, bituin, nilalang po yan, Muslim po yan. Ang hangin, ang tubig, Muslim po yan. Ang lupa, Muslim. Ang bato, Muslim. Ang paraiso, impyerno, si Adan, nilalang ng Allah. Kayong lalaki si Adan, tayong mga lalaki si Adan. Muslim po si Adan. Si Eva nilalang ng Allah, si Eva po lahat ng kababayan. Lahat ng nilalang ng tao sa mundo is Muslim. Kung namatay ang tao na 10 years old pababa, 101% paraiso na po siya. Yun ang tinatawag na fitra. Ang tao may likas na pagpupuri pagkilala sa nag-iisang naglikha ng langit at lupa. Naging Kristiyano siya, Buddhismo, Judaismo, nang dahil sa kanilang mga magulang. Doon nailipat sila sa kanilang pananampalataya. So, bakit ako tinawag ng balik Islam? Balik Islam kasi po ako yung sumuko ulit, bumalik ako sa pagpupuri pagkilala sa nag-iisang naglikha ng langit at lupa. Ang ibig po sabihin ng Islam is peace, salam, kapayapaan. Submission, na siya ang sinabi ni Jesus sa Biblia. Ang submission, isuko natin ang ating sarili na nag-iisang nalikha ng langit at lupa. Ito po yung sinabi ni Jesus. Ang number one of doctrine of Jesus Christ is Marcos 12, 29 hanggang 30. Sumagot si Jesus sa Pangulo, pakinggan mo Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. At ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Yun po ang pinaka-eksaktong definition ng Islam. Submission, sumamba tayo, pumuri, dumakila sa nag-iisang naglikha ng langit at lupa. At actually, ang kabilin-bilin na po niya rito sa Lucas 4:8, at si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya, nasusulat sa Panginoong Diyos sa samba ka at siya lamang ang iyong paglilikuran. Paano natin mapapatunayan? Paano ko mapapatunayan na si Jesus na sumamba sa Allah? Makikita po ninyo pagka pumasok po kayo sa mga mosque ng mga simbahan ng mga kamusliman. Makikita po ninyo kung paano magdasal ang mga tao dyan. At si Jesus, paano nga ba magdasal din si Jesus sa kanya noong panahon pa niya? Ito po ang sinabi ng Biblia kung paano magdasal si Jesus. Sa Mateo 26:39. At lumakad siya sa dako paroon at siya ay nagpatirapa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari lumampas sa akin ang sarong ito, gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Ang sabi po ng Biblia, siya ay nagpatirapa at nanalangin. Sabi po niya, Ama, ang ayon po sa ibig niyo, hindi ang ayon sa ibig ko. Doon lang po makikitaan natin siya na hindi siya pwede maging Diyos dahil siya ay nagkasal. Tumawag siya sa kanyang Diyos. Sa Tagalog version, tinawag niya ng Ama. At nung siya ay nagdasal, sinabi po niya sa Biblia, at lumakad siya sa dako paroon at siya ay nagpatirapa. Yan ay nagpatirapa, mga naman. Lahat ng mga propeta, lahat ng mga anghel ay nagpapatirapa. Ganun din ang ginagawa ng mga propeta at sinabi ng Quran at sinabi sa mga tao. Ang sabi ng Ten Commandments, maniwala tayo sa nag-iisang Diyos, huwag tayo magtatambal sa Kanya, mahalin ng, huwag tayo sasamba sa mga ribulto at larawan, sumamba tayo sa Kanya, mahalin ang ating mga magulang, huwag papatay, huwag mong ganakaw, etc. So, ibig sabihin, mga minamahal ko mga kapatid, bakit may mga masasamang Muslim? Ano nga ba ang dahilan? Bakit nagkaroon ng masasamang Muslim?
Maliwanag po ang sinabi ng Allah sa Quran. Sinabi ng Allah sa Quran, ang lahi ni Adan magkakasala. Kung meron mga masasamang Muslim, kung meron masasama, meron din masasama sa ibang mga sekta. Ibig sabihin kasi lahat po tayo nagkakaroon ng pagkakamali at pagkakasala. Ano ang masasabi ko sa mga tao na sabihin na natin ng mga karubaltuman na namumukot ng ulo, katulad ng ginawa ni Bin Laden, na pinabagsak ang murder, etc., blah, blah, blah. Ang sabi ng Allah sa Quran, maliwanag po yan. Kung sa halimbawa kung hindi na po si Bin Laden, kung hindi siya napatay ng US, kung napatay man siya, or whatever, ang sabi, hindi siya makatakas sa palingin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng Allah sa Quran, pamayaman din ka sa ring kariyara, pamayaman din ka sa ring sariyara. Siglit pa ng mabuting ginawa ng isang tao na mananampalataya, ibibigay sa kanya mabuting gawa. Kagantihan. Siglit pa ng atomo na ginawa ng masama, may kabaryaran, may kaparusahan, ibibigay sa kanya. So wala pong makakaligtas. Mananampalataya man hindi. Ang importante po sa ating mga minamahal na kapatid, nasa inyong Islam, kayo po ay nasa pangkapayapaan ng gawain. Hindi natin alam, mamaya bukas makalawa, hindi na kayo makauwi. Dahil bakit? May kaguluhan doon, pupunta kayo. So this is my gift. Yun po ang pinagsisikapan ko. Nagawin ko lahat ng gagawa ko na mapabot ko sa inyong Islam. Bakit? Ang pagpupuri, pagdakila ninyo ay hindi pwedeng sukatin. Ang inyong hanap buhay, ang inyong buhay ay hindi pwedeng sukatin. Subalit, para sa akin, isang mananampalataya Muslim, hindi ko naman sinabi, tanggapin nyo, hindi, at huwag naman sana kayo magagalit. Wala naman ako sinabing pero yun ang rekta, kapag hindi ka sumamba sa Diyos na Jesus, ay hindi ka sigurado makapapasok sa paraiso. Sino ba ang Diyos na Jesus at that time? Katulad po ng sinabi ng Biblia, nung siya po ay nabubuhay pa, tinawag po niya sa salitang Aramaik ang kanyang Panginoon na ating Panginoon. Nung siya po ay mamamatay na sa kanyang pagkakapako, ito po ang sinabi niya sa Biblia. At ang oras na ikasiyam, sumigaw si Jesus sa malakas na tinig, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ang Eloi sa Aramaik, ang Elohim sa Hebrew, siya po ang Allah subhanahu wa ta'ala. Anong itsura ng Diyos? Ang itsura ng Diyos, hindi siya tao, siya ay nag-iisa, wala nakakita sa Kanya. Hindi siya espiritu, siya naglanang langit at lupa, wala nakakita sa Kanya, siya walang iba-liba sa Kanya, wala siyang katulad. Na katulad na sinabi ng Allah sa Quran. Ang sabi ng Allah sa Quran, pinapahayag ko namin sa inyo, ang Allah ay nag-iisa, siya ay ganap sa tigan natin lahat, sa Kanya nagmumulang ating lahat ng kailangan, hindi siya pinanganak at hindi nagkaanak ang wala. Ang Allah ay walang katulad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Pinapahayag ko sa inyo, ang Allah ay nag-iisa. Kaya kung sasamba po kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, isipin nyo lang ang Allah sa nasa inyong harapan, pero wala po ito. Maliban doon po, wala na po akong iba pang gusto ko sabihin. Kung hindi, sabihin ko lang po sa inyo mga minamahal ko mga kapatid, humingi lang po ako ng 30 minutes sa inyo mga tagapangulo at ako po'y pinagbigyan at yun po'y nagpapakita lamang na ang pagkakapatira ng mga Kristiyano ay hindi kayong sukatin. Mga minamahal ko mga kapatid, kulang lang po tayo ng pag-uugnayan. Sa totoo lang, kulang na tayo ng pag-uugnayan. Ang mga maranang magita ng pagsub, maaaring iba sa kanila mahusay na magtagalog. Nagkataon, hindi naman sila nakakarap nyo. Yung iba kasagaran, hindi marunong magtagalog. Sa totoo lang, kung ang mga Kristiyano natatawag yung palinisin ng kalsada, sila rin maglilinis. Kasi bakit? Alam po nila kasing kapatid po kayo, na kayo yung mga kapatid na nasakot ng mga Kristiyano. Maliban po doon, wala na. At pinaputos po sa amin na magmahalan tayo sa isa't isa, ano man ang ating religion. Huwag po tayo papayag na ang religion na maging dahilan ng ating pagkakilala. Mahalin natin ang ating mga kapitbahay at ating kapwa-tao. Mahalin ang ating presidente, mahalin natin ang gobyerno, sumunod tayo sa batas. Mga minamahal ko mga kapatid, inuulit ko po sa inyo, pasensya na po kayo sa pag-install. Maraming po salamat sa inyo. Pakiabutan lang po sa ating commanding officer at kung sino man sa inyo, ang mga opisyalis pa at yung pinakamababa kung meron mong mababa. Nawa, bigyan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na mas mataas pa at matsaganang buhay kasama ng inyong pamilya, sampu ng inyong mga samahan at maging matagumpay sana ng inyong mga gawain sa pagpapalaganap ng pangkapayapaan. Maganda pong hapon sa inyong lahat. Maraming salamat. Thank you so much. Thank you. Pasensya na po kayo. Meron po akong pamphlets doon, kaya lang hindi ko po nadala kasi nagbabaka.